Guys, recently lang nag-share ako sa inyo about Salmon Credit or Salmon App. Nagkaroon siya ng update this July 2025 lang. And na-share ko sa inyo recently sa video ko. Nagkaroon nga po ako ng increase kay Salmon App na hindi ko lubos akalain na nag-i-increase pala ito. Dahil almost a year na po akong may account nito. Ngayon lang ako nagka-increase. Since bagong update yung app, baka ito yung naging update niya. Kaya kung may Salmon App ka or may account ka sa Salmon, check mo yan. Baka nag-increase ka na nga. Well, feature ko lang po ng Salmon Credit but a lot of you pa rin no, tatanong pa din kung paano nga ba umutang ngayon kay Salmon Credit App. This time, i-share ko po sa inyo na there are two ways po para makapag-cash loan po tayo dito kay Salmon Credit. So yes po, you heard it right. Cash loan po yung pinag-uusapan natin dito ha. Dahil alam naman po natin na si Salmon App po na pa-buy now, pay later. May pa-QR pay po siya which is yun nga po yung parang kinikater niya or binabanner niya ngayon na 0% interest rate daw up to 62 days to pay. Si Salmon App po is a very legit po na loan services are provided by Sun Prime Finance na yun nga po regulated by the SEC under sa list of recorded online lending platform. Well, this is also a CIC accredited. Kaya masasabi po natin itong legit po talaga itong Salmon App. Well, sa last video ko na i-share ko nga sa inyo na isa sa nagiging update po kay Salmon App po ngayon or ni Salmon Credit po ngayon is nagpapautang po siya up to 100,000 pesos na po. But of course, subject for evaluation. So, wag tayong mag-expect kung bago pa lang tayo mag-apply dito is yun na agad yung ating loan offers. And share ko na rin ha, alam nyo ba, after 2 months po bago tayo magbayad dito. Ganun katagal. So, don't worry, i-share ko naman sa yung details niyan later. But before that, disclaimer lang ha, this video or anything that I mentioned in this video are not sponsored po. And basically, this is purely based on my experience lang. Well, paano nga ba umutang kay Salmon Credit App? At magkano nga ba yung interest rate niya? Legit ba? After 2 months talaga bago tayo magbayad ng ating inutang. So, paano siya i-cash loan in 2 ways? Well, para makapangutang po tayo dito kay Salmon App, of course, mag-a-apply tayo kung hindi po tayo na-approve pa dito. This is the updated application na po ngayon ni Salmon. Mabilis lang naman, i-share ko sa inyo. Mabilis lang to. So, wala ka pang app, you can download freely the Salmon App sa Google Play Store at saka sa App Store nga. And then, i-open po natin. Meron kailangan natin i-permit po to allow na ma-access yung ating contacts, device location, mga ganun na po. After that, of course, we need to enter the mobile phone number na i-register po natin dito sa ating Salmon App and then magsisend sila ng OTP for verification. Then after that one, magsiset po tayo ng 4-digit passcode and then magdadirect po agad tayo dito sa homepage po ni Salmon Credit. Wala naman po siya masyadong details. I-click lang natin yung get started. We need to set up our account. We need to put our preferred name, marital status, and email. Sa email po, kailangan po tama yung nilagay nyo kasi i-verify po doon yung account natin. So mag-i-inform naman po siya no, na successful po yun. So after that, we need to input our addresses na po dito. So fill upan po natin ito and then mag-i-enter din po tayo ng ating monthly income po. We need to choose our main source of income. Ina-assess po tayo dito. You need to tell us about our work. And then after po nito is self-verification po and then followed by our ID information na. So ito po yung mga IDs guys na tinatanggap po ni Salmon App. So pipili lang po tayo ng kahit isa lang po dito and then right after pipicturean din po natin front and back. Then after po niyan, share additional documents po specifically no other IDs po ito. So we can skip naman if ayaw na natin mag-share pa ng other info. And here po, nanghihingi naman sila ng ating additional financial information. Then right after po, ililink po natin yung ating e-wallet or bank account po for auto-debit to simplify repayments and increase your chance to get approved. So ako nilink ko talaga dito guys, no? GCash yung nilink ko dito kasi ganun din naman kapag ma-approve tayo, doon po i-disburse or kapag nangutang tayo, auto-debit na lang po yung repayment, mas madali. And then right after po nito, no, reviewing our application, ganun lang po kadali po mag-apply dito kay Salmon Credit po. And then to my case nga po, na-approve po ako dito, first time, 3,000 pesos po. And then after 11 months guys, ngayon lang talaga tayo na-increasean po. Legit po no, fake news na hindi nag-i-increase to, nag-i-increase po siya. Na-increasean niya ako ng 7,000 to make it 10,000 pesos na po yung offer ko. Kasi ito na nga, sabi ko nga sa inyo, nasettle ko na yung utang ko last time and buo na po siya. 10,000 pesos po yung credit limit ko dito sa Salmon Credit. Ngayon malinis na malinis, wala tayong utang. Ngayon i-click lang po natin tong Salmon Credit worth 10,000 pesos. Ngayon guys, this time, ito yung first way po para ma-cash out po natin tong si Salmon Credit. Gagamit po ako ng QR Pay by the use of my Maya Business QR
code. So, click lang natin tong QR Pay and then itapat lang natin yung scanner na ito dito sa aking Maya Business QR code and then madedetect po niya agad yan. And then after that, mag-i-enter ako ng amount na ika-cash loan ko dito. 5,000 pesos po yung i-cash loan ko dito through QR Pay. So, kung makikita nyo po dito, wala pong fee. Click lang natin tong confirm and pay and then agad-agad po, na-send na agad sa aking Maya Business account. Well guys, sabi niya ganyan, no fee siya, no? Pero pag dumating siya dito sa Maya Business account ko, binabawasan na po ni Maya po ng 5 pesos. Which is okay lang din, 5 pesos lang naman, di ba? Hindi na tayo luging-lugi do. Well, here po, if ever gusto ko siyang isend sa aking Maya account mismo, kasi magkaiba po si Maya Business account sa aking Maya personal account, no? Wala po siyang payment, wala po siyang charge, kasi Maya Business to Maya eh. Pero kasi ako, isi-share ko sa inyo this time, na isi-send ko to sa aking GCash account. So, kinlik ko lang tong deposit to bank. Meron pong transfer fee po itong si Maya Business account to other banks or other e-wallets na 5 pesos lang naman. Maliit lang din naman, diba? Kanina 5 pesos yung kinuha, ngayon 5 pesos ulit to transfer to other banks. So, nagtotal siya ng 10 pesos lang po yung pinaka-charge niya sa pag-transfer po or sa pag-cash out. So, here po, isi-send ko siya sa akin GCash account. Ganun lang po siya kadali, guys, mag-send. Sisend lang natin and then na-receive ko na po agad yung 4,990 pesos po. So, that's the first way to cash out my Salmon credit. Di mo siya pong matatanggap, guys, pero ang liit lang naman. So, this time, guys, i-share ko sa inyo ngayon. So, diba, no, 10,000 yung offer ko, 5,000 kin-QR Pay ko via Maya Business app. So, ngayon po, itong 5,000 pesos na natitira, ida-direct po natin na i-transfer or i-cash loan from my Salmon app to my GCash account. I-click lang po natin tong transfer. Then, pipili po tayo dyan ng disbursement method po, either bank account po or other e-wallet po. So, ako nga po, as usual, si GCash po yung pinili ko. Sa 5,000 pesos po, meron po akong transfer fee po dito na 99 pesos. Medyo mataas po, diba? Kaya yun po yung reason ko kung bakit pinadaan ko po siya sa Maya Business app. Kasi 10 pesos lang. All in all po yung fees ko. Pero kasi guys, ang kagandahan po dito, buo siyang matatanggap. So, itong 99 pesos na transfer fee, isasama siya sa interest in a whole. Well, pinresid ko po yung aking disbursement dito. Ang bilis lang po. So, agad-agad po, pumasok siya sa aking account at buo ko po siyang natanggap. Well, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo. Ang cut-off po kasi kay Salmon Credit, kapag nangutang tayo dito, is every 21st of the month. So, dito guys, yung pinaka-due date ko, sa dalawa na yun ha, sa dalawang inutang ko is September 21. So, imagine ha, July lang ngayon. August 21, September 21. Kaya, after 2 months po, doon pa lang po ako magbabayad. So, anong ginagawa nung August 21 or August 22 po? So, dyan po sila magkakalculate po ng aking interest rate. Pero, hindi pa po ako magbabayad po dyan. So, imagine that, diba? Makakagawa pa tayo ng paraan, no? Para makapag-ipon sa pambayad natin dito kay Salmon Credit. Kasi ganun siya katagal. Pwedeng bayaran. So, tips ko sa inyo kapag nangutang kayo kay Salmon app or kay Salmon Credit, palagpasin niyo yung 21st of the month. Every 22nd of the month, doon na kayo mangutang, no? Para 2 months to pay, no? Sakto. If ever po na wala pang cut-off is nangutang na kayo, so asahan nyo parang nasa 1 month to pay po yung payment nyo dito. Anyways guys, baka hanapin nyo po yung interest rates ko po dito. No? Sa last video ko na i-share ko sa inyo na after 2 months po, binigyan niya ako ng interest rate na 12 months. Ibig sabihin nun, monthly po, 6% po yung charge po nilang interest. Once po nun, avail natin yung pa 2 months to pay po ni Salmon Credit. Kasi diba, legit talaga na maaasahan natin yung mga ganitong pautang online. Sana ma-approve din kayo sa mga naghahanap ng mga ganitong legit loan app na tunay nga namang nakakatulong. So, that's all for Salmon Credit or Salmon app, no? I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Don't worry guys, patuloy naman po ako mag-a-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching. Bye!